Ang passionate love, dapat ay may reason bakit mo ginagawa at minamahal ang Diyos. At ang isang katotohanan po doon, alam po natin na He is the creator of everything. He is all-powerful. Lahat sa Kanya nagmula. So therefore, wala ho tayong dapat na ipangamba. Ang sitwasyon niyo po ngayon, ang Diyos ang may hawak po niyan. Amen? Pwede bang palakpakan natin sandali ang Lord minsan pa? You are my strength when I am weak. You are that treasure that I seek. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. That I see, you are my all in all. Yes, Lord. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God. God. Revival, a call to passionate love. Kung natatandaan niyo po, last 2 weeks ay meron po tayong isang katuroang hindi ho natin na ituloy dahil po ang Diyos ay kumilos sa atin hong kalagitnaan in a way na no need for me and kung sino man na mag-minister pa because the Holy Spirit is the one ministering during the time. And this morning, hayaan po natin na balikan po natin ang mensahe pong yan na hindi po natin na ituloy nung pong nakaraan. Revival, a call to passionate love. Ang topic ko natin this morning, it is about undying devotion. Everybody say, undying devotion. Ang sabi ho ng tema ng ating pong pinaka-monthly theme in Matthew 22:37-38, the Passion Translation. Jesus answered him, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. This is the great and supreme commandment. Let God bless the reading of His Word. The Jesus is Lord Church worldwide fully believes that passionately loving God should be a core values that must be exemplified as followers of Christ. And one of our core values is no other than yung letter P, passionate love for God. And it should be the core value that must be exemplified as followers of Christ. This means that our main reason for existing is to show our undying devotion to God. Everybody say, undying devotion to God. Ulitin ko po yung portion po na yon. That our main reason for existing is to show our undying devotion to God, to follow His commands, to live a life that is pleasing to Him, and to extend compassion to our neighbors, our country, and all the peoples of the world. Grabe po yun. Napakaganda ho kapag ang pag-uusapan ay ang pinaka-monthly team po natin. Nabanggit ko sa inyo noon ito ay hindi natin maituloy. Ang isang singer sa likuran po ng isang sikat na awit, ang Never Enough. Ito po yung kanyang lyrics. Wala po sa aking slide. Basahin ko lang po sandali dahil meron lang akong gustong bigyan ng konting diin. I'm trying to hold my
breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough without you. Yun ho ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kahit ang lahat ng buntala ng kalangitan ay nasa akin na, o kaya naman inahawakan ko na at nasa aking kamay, pero kung wala ka naman sa akin, ang sabi po nung song na aking mahal, wala din ang lahat ng bagay. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito, ganyan din ho kaya ang pagtanaw natin sa Diyos, na kung wala ang Panginoon sa ating buhay, wala din po ang lahat ng bagay sa mundo pong ito. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Gusto ko hong kuhanin ang ating pinakateksto sa aklat ng Josue, Kapitulo 23, talatang 3 hanggang talatang 11. Sa magandang balita, Biblia po natin babasahin. Nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito. Dahil sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Verse 4, kaya makinig kayo, ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng Ilog Jordan, sa gawing silangan at ng dagat Mediteraneo sa kanluran. Ang lupain ng mga bansang nasakop ko na, gayon din ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Verse 5, si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalaya sa mga bansang iyon. Pagdating ninyo roon, sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon, gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Verse 6, magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Verse 8, sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Dahil diyan pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo at wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Pagkasabi nga ako sa inyong katabi, wala pang nakatatalo sa iyo. Sa kanang kaliwa, pakisabi po, wala pang nakatatalo sa iyo. Verse 10, ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ng 1,000 kaaway, sapagat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo tulad ng kanyang ipinangako. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Ang Diyos o magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam niyo po, ito pong mandato ni Joshua ay napakaganda sapagkat dito natin kukuhanin ng ilang katuruan na mahalaga po maunawaan po natin this morning. Dahil kapag ang pinag-usapan ay undying devotion, napakarami hong mensahe at hindi natin kayang kuhanin lahat. Actually, nung isang araw ho ay meron ho isang teaching na sana ho ay siya natin ituturo ngayon. Pero mukha hong mas mainam na mauna ito bago nyo marinig yung topic na yon, sapagat ito ay pinaka-foundation ng tinatawag nating passionate love for God. Undying devotion. At pag pinag-usapan ang hindi namamatay na debosyon at pag-ibig sa Diyos, mahalaga po ang ilang apat na formula para lang humanatili ang ating maalab na pagdilingkod, maalab na pagsamba at maalab na pagsunod sa ating Panginoon. Pag sinabi yung undying devotions means it has something to do doon sa tinatawag na attentive o mayroon tayong tinatawag na attentivity doon sa salita ng Diyos, attentive to God's Word. Pag sinabing undying devotion means attentive to God's Word. Everybody say attentive to God's Word. When we talk about attentive, basahin po natin sandali, minsan pa ang binanggit.
ng isang pag-aaral in the book of Joshua, ng isang article. Joshua is talking about keeping and doing God's word, not simply giving tacit consent to its claims. Ang sabi po riya, we must be strong to keep it and do it and not deviate from it either to the right or to the left. Either to the right or to the left. Pag tinignan po natin yung Josue 23 verse 6 na magandang balita Biblia, magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Napakaganda ho, no? Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat na nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses. Ang tinatawag nating undying devotion, kung gusto ho natin talagang hindi mamatay ang alab ng ating pagdilingkod sa Diyos, ang alab ng ating pagsamba ng commitment, ang unang susi para ho talaga magawa ho natin yon, talaga hong hindi tayo aalis sa salita ho ng ating Panginoon. Babalik at babalik tayo sa reality that we need God's word, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God, ng King James Version ng Matthew 4:4, Luke 4:4, at ng Deuteronomy chapter 8, verse 3. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pala magpapatuloy yung tinatawag na alab ng pagdilingkod at pagmamahal kung wala nang nag-e-energize sa'yo at wala nang nagmo-motivate sa'yo at wala nang nagdadrive sa'yo. Yun ho ay trabaho ng salita ng ating Panginoon. Promises ay napakahalaga kapag ang pinag-usapan ay undying devotion. Doon po sa The Living Bible Translation ng Joshua chapter 23 verse 6, ang translation po niya ay ito. But be sure to follow all the instructions written in the book of the law of Moses. Do not deviate from them the least little bit. Do not deviate from them the least little bit. Kahit saglit lang, kahit maliit na bahagi lang, huwag kang magdi-deviate doon sa command, doon sa utos ng ating Panginoon mismo. Yan ang paalala ng Diyos through Joshua sa mga Israelita. Someone said, a disregard for biblical inspiration is always the first step to spiritual or toward spiritual rebellion. Pwede bang pakibasa ho natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. A disregard for is always the first step toward spiritual revelation. Biblical inspiration, ang tinutukoy po dyan directly is no other than the Word of God. A disregard for biblical inspiration is always the first step toward spiritual rebellion. Kapag may instruction ng Lord, kapag mayroong mensahe ang Lord, pero hindi mo sinunod, ito daw po ay unang hakbang para magkaroon tayo ng rebelyong spiritual. Unti-unti ka nang tumatalikod, unti-unti ka nang nagdi-deviate sa Lord. Unti-unti ka nang umaalis sa Panginoon. Kaya nga ho, kapag pinag-aralan natin yung panglalamig ng isang mananampalataya, ay resulta na lamang ng nangyayaring personal na relasyon niya sa Lord spiritually kung wala na ho siyang Word of God na kinakapitan at binabalikan. Kaya napakahalaga ho ng Bible reading, napakahalaga ng devotion, na yung iba binabaliwala. Akala ho nila, okay lang kahit wala nun. Ang church minsan, ang leadership naghihigpit, hindi naman ho para sa leadership. Kaya ho ginagawa iyon dahil baka lang hindi natin naiintindihan na iyon ang isang dahilan para manatili ang apoy ng pagmamahal at ng pag-ibig natin sa Diyos. May Word of God ka every day. May kinakain ka, may mensahe ka sa Lord. Yung katawang panlupa nga ho natin, pag hindi natin pinakain, manlalata ho tayo Diba? Yung aso ho namin kung nasanay sa table food ngayon sinasanay sa dog food ayaw kumain kailangan masanay sa dog food. Dahil laging nauna pang kumain sa table. Pagka hindi kumakain, nangihina. Tingnan nyo, katabi nyo, malalaman nyo kung kumain niya yung umaga yan o hindi Diba? Kung inaantok yan, baka hindi na gumagahin yan. Walang hindi gumagana yung kanyang sikmura, Pero yung bitukan nyo ho, kahit kayo hindi kumain, gumagana ho yan, kaya pwede mag-acid yan.
No? So yung disregard, pagbabaliwala sa biblical inspiration is always the first step to spiritual rebellion. Sabi ng Proverbs 22:17-18 ng NIV translation, "Pay attention and turn your ear to the sayings of the wise. Apply your heart to what I teach. Apply your heart to what I teach, for it is pleasing when you keep them in your heart and have all of them ready on your lips." For it is pleasing when you keep them in your heart and have all of them ready on your lips. Napakaganda ho, no? Kapag yung salita ng karunungan, yung salita ng Diyos, in-apply natin sa ating puso, ito daw po ay well-pleasing sa Lord kapag ito iningatan natin sa ating mga buhay. Ang sabi po ron sa Proverbs 4:20-22 ng New King James Version, "My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings, do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart." Everybody say, keep them. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Keep them in the midst of your heart. Sapagat ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, referring to the Word of God, ay buhay at kalusugan sa ating katawang panlupa. Meron ho akong, ewan ko, kabisado na ating music. Nung araw, meron ho tayong isang song na inaawit ho lagi at mas fitted ho ngayon. Kasi ho, ang Israel ready to face the rapture of the church. Pero meron ho mensahe po doon na gusto ko makuha po natin dahil noong unang panahon po, in the Old Testament, ang tanging sandata lang ho ng mga Kristiyano is only the promise of God. After that, lalaban na ho sila. Basta may sinabi ang Diyos, tutuloy yung laban. Makikipaglaban sila. Makikipag-war sila. Kasi may narinig silang word of God galing sa Lord. Narinig nila So, tutuloy ang laban. Ganun lang ho nung araw. Napakasimple. Basta may pangako ang Diyos, tatayo sa katotohanan, lalaban, no matter what happen. Amen? Do you remember that song? Tingnan ho natin kung natatandaan niyo po yung awit po nito. Panahon po ito nila Sister Juliet Baka natatandaan niyo po. Yan. Parang hindi ko marinig yung pinaka-ano nun. Wala bang intro yan? Para napakatahimik mo sa buhay They rush in the city, they run on the wall. Great is the army that carries out His word. They rush in the city, they run on the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord uttered His voice before His army. The Lord uttered His voice before His army. They rush on the city, they rush on the city, they run on the wall. Great is the army that carries out His word. They rush in the city, they run on the wall. Great is the army that carries out His word. Ito tayo sandali. Tingnan niyo po yung lyrics. Ano lang ho ang tanging dala-dala po nila? Only the word, only the promise. Grabe po yun, And they are willing to fight. Nakita niyo ho ba yung gist nung mensahe nung song na sa Old Testament, ganyan ho sila mabuhay? Hindi ho nila nakita ang Diyos. Sa New Testament nilang nakita ng mga disciples si Jesus, the historical Jesus. But in the Old Testament, only the command of God, only the word of God through the prophet pa ho yun. And yet, lumalaban ho sila, nakipagpatayan ho sila. Passionate love talaga yon, undying devotion. Ang hawak lang ay pangako ho ng Diyos. Andyan pa ho ba tayo? Andyan pa ho ba tayo? Sa Israel ho ngayon, ang awit ho na ito ay fitted na fitted sapagat they believe anytime pwede mag-take place ang rapture of the church dahil sa nangyayari ho ngayon sa kanila. Amen?
Sundan niyo ho kami minsan pa. There was on the city, there was on the wall. Great is the army that carries out His word. There was on the city, there was on the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord uttered His voice before His army. The Lord uttered His voice. Mga natatandaan niyo ang chorus. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. The army that carries out His word. There was on the city, there was on the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord uttered His voice before His army. The Lord uttered His voice before. Samahan niyo po ng palakpak. There was in the city, there was on the wall. Great is the army that carries out His word. There was in the city, there was on the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord uttered His voice before His army. The Lord uttered His voice before His army. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on a holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm on a holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Palakpakan ho natin ang Lord. Pag napanood nyo ho yung awit mismo ng Gator Band, mas lalo ho kayong may encourage na harapin na ang rapture of the church anytime ay pwedeng mangyari ho. Amen? Sapagat oras na tumunog ang pakakak ng anghel, ang trompeta doon sa Israel, then the rapture will take place. Hindi ho literal na tutunog dahil laging tumutunog. May simbolo ho na tinatawag. At tayo po'y naniniwala sa huling panahon, ang higit na magpapaalab ng ating paglilingkod at pagmamahal sa Diyos kapag may naitanim at naipunla at naikintal sa ating puso't isipan na salita po ng Diyos. Ngayon ho, malaya pa ho tayo eh. Ang Word of God kahit saan pwede natin makita. Sa internet, kahit saan. But in Amos chapter 8 verse 11, it says there that there will be a time na magkakaroon ng kagutuman, magkakaroon talaga ng kauhawan. Pero hindi kagutuman sa tinapay o kauhawan sa tubig, kundi sa salita po ng Diyos. Ang malungkot, hahanapin nila pero hindi na masusumpungan. Pero kung ang salita ng Diyos ay nakatanim sa ating puso, nakakintal, hindi ho tayo kayang linlangin ng kaaway. Amen? Dahil yun ang ating pundasyon, ang Word of God. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Parang mas masarap pong umawit muna, no? Natatandaan niyo ba yung song na yan? Hindi, ano? Ngayon nyo lang ho narinig. Taso ang kami nung hindi natatandaan. Parang niloloko nila tayo. Isa pa nga ho, awitin natin minsan pa. The army that carries out His word. There was in the city, there was on the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord uttered His voice before His army. The Lord uttered His voice before His army. Oh, the Zion, Zion.
mountain ng Lord ay walang iba kundi mismo ang Israel. At whether we like it or not, talagang sila ho ang time clock ng Lord sa huling panahon. Amen? Kaya ho, nakaka-excite na Kristiyano tayo ngayon at sa panahong ito na sinasabi ng maraming prophets na anytime pwedeng mag-take place ang rapture. Bagamat ang sabi ng iba, ang tagal naman, pastor, lagi na lang binabanggit yan. Mapalad ho tayo kung may pamilya tayo hindi pa kumikilala. Dahil ang reason, sabi ng 2 Peter 3 verse 9, if I'm not mistaken, ang dahilan po isa lang naman po. Because gusto ng Diyos lahat ay magsisi ng kanilang kasalanan at lumapit sa Kanya. Kaya ako nababalam at nadidelay ang pagdating ng Panginoon. Amen? Kaya ako dapat tayo laging ready. Amen? Minsan pa nga akong palakpak sa Diyos. Undying devotion means avoid worldly influence. Everybody say, avoid worldly influence. Ginamit ho natin ang ilang word ng isang article, but not the content. Avoid worldly influence. Bakit kailangan ho na makita na ang dying devotion ay talagang iniiwasan mo ang lahat ng impluensya meron ang mundong ito? Kagabi ho ay kausap ko ang isang IT. Ang sabi ho niya sa akin ay, Pastor, alam mo bang kahit naka-off ang phone mo, naka-off ang iPad, lahat ng sinasabi mo at nagsasalita ka, even the calm, ay kayang i-record ng Google at this point of time in history. Kaya ho pala totoo, nung misa si Brother Eddie may kausap at mag-i-start ho sila, inilapag niya yung cellphone sa harapan, ang ginawa ho kaagad nung kausap niya, kinuha at itinakbo ho kaagad sa malayo, ipinasok sa dulong kwarto, at saka ho sila nag-usap. At ang sabi ho ng kanyang kausap, pasensya na ho kayo, Brother Eddie, sapagkat hindi ho po pwede may cellphone tayong kaharap. Ganon na ho ka-high-tech ngayon. According to him, kamakailan lang ay napakarami mga estudyante na isang colleges ang nadali ho sa ganong sitwasyon. Dahil mayroong nangyari mga sexual, without knowing them na off ang kanilang cellphone, off ang kanilang cam, hindi nila alam recorded sila ng Google. Isang spyware, if I'm not mistaken, may tawag na eksakto, ang may hawak nun, na para malaman mo na ikaw ay nakuhanan nila, padadalang kanila ng mensahe. Doon sa FB, mayroon doon portion sa settings na kapag tiningnan mo, lahat ng activity mo na ginawa at lahat ng sinearch mo, recorded ron. Ang sabi niya, kahit ito, pastor, ay i-off mo, tiningnan ko kahit i-off mo to, nag-go-on din siyang kusa. Hindi ka magtataka, nag-research ka sa FB ng ganito, magulat ka, pupukulan ka ng, kung ikaw ay umu-order kay Shopee, umu-order kay Lazada, pupukulan ka kung ano yung sinearch mo doon. Dahil nagbabatuhan sila ng information, dahil yun ang iyong mga nire-research. Napaka-crucial ng ating pong panahong ito, dahil kung sa langit walang maililihim at lahat ay hayag at lantad, pero sa inyong gadget na hawak nyo din po, gusto ko lang po kayong i-inform, lahat din po ay hayag at lantad. Ang hindi nyo lang alam, ang akala nyo kailangan nakakaalam. Ang hindi nyo lang alam, may humahawak na information na meron kayo. Bago tayo magbubukas ng cellphone at papasok na ako kay Google o sa whatsoever, ikaw ay lalo na kung may bago kang gamit, kailangan mong mag-agree sa legal nila. Pag hindi ka nag-agree, hindi naman tutuloy yung registration Ang problema, pag binasa mo yung kabuuan hanggang sa dulo, binibigyan mo sila ng right para kuhanin ang lahat ng information na kailangan po nila. So, wala ka talagang lusot. Wala ka talagang lusot. Ano ang point ko? Avoid worldly influence. Nakakatakot minsan dahil ang iniisip, panatag minsan dahil ang iniisip natin ay wala naman nakakakita.
Pero, hindi natin alam, deep inside, alam naman ng Lord ang lahat. Pangalawa, alam din ho ng technology natin kung ano ho ang ginagawa ho natin ngayon. Ganun ho ka-high-tech, kahit naka-off. Imagine that. Di ba? Tinuruan ako nung anak ko Pagka sinabi mo ro yung hey or hi Siri, mag-o-open yung ano mo, ganito. Hindi rin ho natin alam, yun din ho pala yung paraan para ang lahat ng usapan ninyo, kung gusto i-record ni Google, pwede pala niya i-record, lalo na kung boses mo naririnig. Kaya ho, pag may nag-hack talaga at talagang gusto hong abusuhin ang buhay mo, talagang magagawa ho nila. Lalo na kung hindi clean ang ating buhay in private. Andyan pa ho ba tayo? Avoid worldly influence. Anong sabi ni Joshua? Sa Joshua 23:7-8, huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Sa halip, manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Huwag makikisalamuha, huwag mananalangin sa Diyos-Diyosan, huwag manunumpa sa pangalan nito. Ngayon nga ho, nakakalito na rin minsan Pag may nakasalubong ka, hindi mo na alam kung sino totoo. Sorry ho, we love the homosexual gender or group or people, pero minsan nakakalito na pag may nakakasalubong ka hindi mo na alam kung sino totoong babae at sino totoong lalaki. Noong nakaraan ho gaganda ho ng katawan, parehong lalaki, naka-holding hands. Hindi mo na malaman tuloy kung sino talaga ang totoo din dito. Parang lahat nakakapagduda na. Kapag titingnan natin ang mundo na ating ginagalawan, sobrang baon sa lahat ng uri ng kasalanan ngayon, mayroon ang mundo na ating ginagalawan. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka kapatid. Why? Because there will always be a temptation to think the world has it better than we do. Lagi meron tendency ganon. There will always be a temptation to think the world has it better than we do. Kaya minsan yung iba bumabalik sa mundo. Kasi ang tingin nila minsan, excuse me po, parang baka meron mas sigit na pwedeng magandang i-offer ang mundo na ating ginagalawan. Pakitanong nyo ako yung inyong katabi kung meron hong magandang pwedeng i-offer ang mundo. Wala naman ho talaga, hindi ho ba? Ang mundong ito, iiwanan ka namang hungkag. Hindi ka naman iiwanan nito ng punong-puno, hindi ho ba? Wala namang walang maidudulot talagang maganda pag titignan ho natin. Pero, nai-enjoy ng maraming tao. Ang sabi na Exodus 23 verse 13, excuse me po, ng NIV translation, be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips. Yung marinig lang sa atin ho, marinig lang na ibang tao sa ating labi, ang ibang Diyos o ang ibang paniniwala ay hindi ho dapat marinig ho sa atin Andyan pa ho ba tayo? Ibig sabihin, dapat consistent ang atin hong consistent dapat ang atin hong paglilingkod sa Panginoon. Consistent dapat yung ating undying devotion sa Lord. Pero ang malungkot ko, ang nariringgan ng mga kawalang pag-asa at kawalahong pananampalataya, ang mga Kristiyano pa. Yun ho yung malungkot. At malungkot din ho dahil may mga pangyayari po na kaya pala yung iba hindi umaattend sa prayer meeting and praying, and ang faith ko ho ay wala ho sa JIL Bulacan nun. Pero dahil ho kamakailan lang ho ay may kausap din ho tayo na may konting problema po, kaya ala na umati sa prayer meeting dahil kapag ang pastor daw ay hindi na dumarating, ang sabi nila ay chismisang walang lagot na lang ang nangyayari sa prayer meeting. Malungkot ho kapag ka ganun. And by faith, sa JIL Bulacan, wala pong ganyan.
Malungkot. Yung tinatawag na mga worldly things na ginagawa ng mundong ito, hindi ho dapat ginagawa ng mga tunay na anak ng Diyos. Hindi tayo dapat nakikisalamuha na sa mga ganong thinking, sa mga ganong isipan, sa mga ganong, tawag dito, practices. Hindi din lahat pwedeng ipag-pray in public May mga dapat ho talaga sa closet room mo lang, sa private life mo lang, sa private prayer mo lang pwede ipag-pray. Hindi lahat pwedeng dalhin mo in public. Minsan, may nagpe-pray, hindi siya aware, hiningan pala siya na pwede ho ba ipag-pray nyo ako sa inyo lang confidential. Nag-pray, naka-worldwide pa. Ibig sabihin, nababasa sa social media dahil ang kanilang gathering ay naka-online. Pinag-pray yung tao, handon mismo present. Pinag-pray na hindi dapat marinig ng mga taong naroroon. Ba't ko ito binabanggit? Mahusay ang social media din. Pwede natin i-maximize yan. Pero pag hindi tayo naging careful, delikado din po yan. Andyan pa ho ba tayo? So dapat alam din ho natin yun. Kaya si Joshua, nagpapaalala siya na dapat yung uri ng pamumuhay na meron kayo, hindi uri ng pamumuhay ng daratnan nyo sa lupain na pupuntahan ninyo. Huwag kayong makikisalamuha, pati yung pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa paanong paraan, pastor? Yung paniniwala ng mundo, pag naging paniniwala mo, paniniwala na sumasamba sa ganung Diyos-Diyosan, at naging paniniwala mo na rin, para ka na rin sumasamba kahit hindi ka humaharap sa kanilang images. Kaya nga ang Kristiyano, hindi ho dapat nabibili sa panahon ng halalan. Amen? Kung sila ay sumasamba sa kanilang mga imahen, pero nabibili sila ng grocery packs lang o nabibili sila ng isang bultong bigas o ng pera. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi dapat ganon. Kasi kung ano yung sinasamba mo, maging katulad ka. Kung ang practices nung nasa mundo, ginagawa mo, baka pareho lang din kayo na sinasamba. Baka walang pagkakaiba. By the way, paalala ko sa lahat nating mga kabataan, lalo na yung 17 years old ngayon, pero mag-18 kayo ng May election, nag-start na ho ang ating registration, February 12 hanggang September 30 ang registration. Meron din tayong tinatawag na registration anywhere. Yung mga nasa malayong lugar na umuwi pa para magparehistro, no need na kayo umuwi po. Sapagat pwedeng magtanong sa bayan, sa munisipyo, o sa mall, dahil meron tayong registration anywhere. Sila yung mga nasa cities, nasa mall, na pwede ka magparehistro. Hindi, no need na umuwi ka pa. Pero pag ikiboboto, siyempre, uuwi ka talaga. Pero yung ngayon, gusto mo magparehistro o kaya magpa-update, pwede ho. Meron tinatawag na registration anywhere ang COMELEC. Nag-start ng February 12 hanggang September 30 po yan. So, yung mga kabataan ho natin, maging ang bawat isa, baka ho meron din dito, kagaya nung ibang nasa labas na hindi kumikilala na ayaw na ron niyang bumoto. Ala naman doon nangyayari. Pagkatapos, panayang hingi mo ng tulong sa gobyerno, panayang hingi mo ng tulong sa mali po yun. Ang mga Kristiyano, hindi ganun ang paniniwala. Meron tayong karapatan. Kung ikaw ayaw mo ng bumoto mismo, wala ka na rin partisipasyon, magbago man ng society ang ginagalawan mo. Kung maraming tao ang pagtanaw ay gano'n, hindi magbabago talaga ang society. Kasi yung karapatan mo nawawala Ang pagboto ho natin, ang tanging karapatan lang natin na hindi pwedeng bilhin ng kahit sino man. Amen? Amen? Kaya dapat ho talaga, hindi tayo nagpapabaya at this point of time. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa Bulacan. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa nasyonal. Marami hong nagaganap Sabi ko nga ho ang demonyo talagang mangmang Mangmang. Why? Nakalive po ako kaya ako sinasabing mangmang, okay lang naman siguro na marinig ng lahat may nanonood. But hindi mo sasabing mangmang? Sinisiraan ng ating dear Senator Joel pati ang paninira nila pati yung mga nakaraang mga cases inuungkat na hindi naman napatunayan. Paano yung paninira? Bakit? Kasi siya tumatayo laban dito sa People's Initiative na ginawang kalokohan talaga. Maraming kongresista, kahit nasa Bulacan, marami tayong alam. Na sila mismo nagpagamit dito, pati mga barangay captain nagpagamit
na binabayaran ng gobyerno, pera pa ng taong bayan. Kaya kung sinabing mangmangang kaaway, binanatan, sinisira si Senator Joel Sabi ko, kaya mangmang, sabi ko rin sa ilang mga pastor, pasimula na lalo silang dapat matakot. Dahil hindi na kinakailangan magpa-interview ng ating dear senator. Lalong hindi na kinakailangan i-promote pa ang sarili niya. Dahil sa ginagawa nila ngayon, siya pinag-uusapan, siya ang laman ng social media, lalo silang kabahan. Dahil hindi nila alam kung ano pwedeng mangyari sa mga susunod pang eleksyon. Why? Good or bad, kapag ikaw ay pinag-usapan sa social media, sure, na lalo ka makikilala ng mga tao at lalong malalaman ng katotohanan. Ang maganda, halos lahat ng senador nakasuporta sa kanya Dahil binabanatan siya Gusto siyang pabagsakin Nagkamali ho sila. Dahil ang mga totoong Kristiyano hindi pwedeng pabagsakin ng kahit sino man. Maging ng uta ng demonyo. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Kaya yung undying devotion na tinatawag, napakahalaga po na i-avoid ang worldly pagan practices. Ibig sabihin, dapat hindi na tayo sumasang-ayon sa mundong ating ginagalawan. Pangatlo, undying devotion means dapat consistently yielded to God. Ibig sabihin, hindi ngayon lang. Hindi ngayon ka lang active. Hindi ngayon ka lang maalab. Ang sabi ng Joshua 23 verse 8, sa halip manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Kahit ano ang sitwasyon, kahit nakapaligid ka sa corrupt na society, kahit ano ang nangyayari sa paligid mo, dapat nananatili kang tapat sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. Yun ang ibig sabihin ng undying devotion. Hindi ka namimili ng sitwasyon ng iyong pag-ibig at pagmamahal na ipapakita at ipapadama sa Diyos. Kaya mong isigaw ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, anumang uri ng sitwasyon mayroon ka sa buhay. Yun ang undying devotion na tinatawag. Dapat nananatili tayong tapat sa ating Diyos gaya, ang sabi ni Joshua, ng ginagawa nyo hanggang ngayon. So, ang katapatan, hindi minsan lang. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, magtatapat ho tayo sa Panginoon. At ang sabi nga ho ay, ang salitang tapat, kahit baliktarin mo, tapat pa rin yan. Ang taong sinungaling, kahit saan mo ilagay, sinungaling talaga yan. Ang taong chismosa, kahit saan mo ilagay, chismosa pa rin yan. Malibang magkaroon talaga ng radical changes at talagang willing magpa-yield sa Lord, baka doon lang magkaroon ng pagbabago. Pero pagka Kristyanuhan lang, kung ano yung dating ikaw before, yung ka rin, kahit nasa loob ka ng church, walang mangyayari. Andyan pa ba tayo? Walang consistency Walang consistency. Kaya tayo, hindi tayo po pwede dun sa mga ginagawang kalokohan ng mundo. Mandadaya ka ng pirma, hindi pwede yun. Papirma yung may tao. Kung gusto niya, pwede siya magbigay nung tinatanggap niya, hindi yun, dinadaya mo pirma. Napakalaking kalokohan. Hindi natin dapat minamanipula ang mga tao sa paligid natin, maging ang mundong ating ginagalawan. Kahit Kristiyano tayo at sila hindi Kristiyano, hindi natin sila dapat pinagsasamantalahan din. Mananagot tayo sa Diyos Amen? Kaya pag sinabing undying devotion, yung katapatan mo, hindi minsan lang, hindi pansamantala lang, hindi namimili ng sitwasyon, at lalong hindi marunong sumuko. Kasi tapat ka Kanino ka tapat? Hindi naman sa tao Tapat ka sa Diyos mo na pinaglilingkuran mo. Kaya ka nananatiling nagmamahal sa Diyos at umiibig ng tunay. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Last but not the least, undying devotion means willing to die for God. Everybody say, willing to die for God. Ano ibig sabihin? Having deep affection for God, napakahalaga po. Pag sinabi ho nating willing to die for God, ano ho ang sabi na Esther chapter 13, 12 to 14? Ang ginamit ho natin ay ang Douay Rheims 1899 American edition.
Excuse me po. Pwede ba pakibasa natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Thou knowest all things, and thou knowest that it was not out of pride and contempt, or any desire of glory, that I refused to worship the proud Ammon. For I would willingly and readily for the salvation of Israel have kissed even the steps of his feet. But I feared lest I should transfer the honor of my God to Ammon, and lest I should adore anyone except my God. Alam niyo po ba kung anong context ito? Si Mordecai, tinatanong ng mga tao, nasa gate, nakatayo eh. Bakit hindi mo nagagawa yung mukod kay Aman? Dumadaan siya, siya yung malapit sa king eh. Siya yung nagbigay ng malaking yaman sa treasury of the king. Iginagalang siya ng lahat, pinapalakpakan. Bakit hindi mo magawang yumukod? Ang sabi ng mga tao kay Mordecai, ba't hindi mo magawa? Sabi ni Mordecai, thou knowest all things, and thou knowest that it was not out of pride and contempt. Hindi ibig sabihin iti pride or contempt or any desire of glory that I refuse to worship the proud Ammon. Hindi ko ginagawa yon dahil hindi ibig sabihin gusto ko pa in paraphrase, gusto ko pa mas maging magaling kay Ammon o kaya naman ay parang ako ang i-worship. Hindi naman yun eh. Kung tutuusin niya ko ang usapin ay ang kaligtasan ng aking kababayan, kahit nga ang pinaka-paa niya, hahalikan ko eh. Ang sabi ni Mordecai, have kissed even the steps of his feet. Kahit yung yapak lang niya, hahalikan ko. Para lang maligtas ang aking kababayan. Pero ang sabi ni Mordecai, but I feared lest I should transfer the honor of my God to a man, and lest I should adore anyone except my God. Willing to die for God. Ang totoong Kristiyano, alam natin ang tama at mali. Tama ho ako. Alam natin kung saan tayo dapat tumayo at hindi. Alam natin kung kailan natin kakainin ang pride natin at hindi. Pero pag ang nakataya ay karangalan ng Diyos mo, kahit kamatayan, naharapin mo. Karangalan na ng Diyos mo nakataya eh. Kaya nagtataka yung mga tao, dapat nakuha mo ang pabor para praise. Dapat nakuha mo ang pabor ni Aman eh. Dapat napaboran ka kung gumagalang ka lang sa kanya, rumirespeto at nagbabaw ka sa kanya. Dapat napaboran ka eh. But ang sabi ni Mordecai, but I feared lest I should transfer the honor of my God to Aman, and lest I should adore anyone except my God. Ano ho ang mensahe na gustong i-convey? Please listen. Number 1, only bow down to God. Only bow down to God. His tone is, ano ang sabi? May kausap pa ho ba ako? His tone is, hindi niyo ho alam ang pronunciation? Kaya ko niyo. Sorry ho. Kala ko natutulog na kayo. His tone is poignant, apologetic almost, for the dire straits he has brought upon his people. But he justifies his integrity as motivated by the glory of God. Proud and haughty, born of woman, whose days are few and whose ultimate end is a return to dust, shall I kneel before him? No, I only bow down to the eternal God, ang sabi ni Mordecai. I only bow down to the eternal God. Minsan tayo, sa gustuhan natin hindi matinag tayo sa posisyon o hindi mawala pabor natin tinatanggap o kaya naman manatili tayo lamang na in sa group, belong. Kahit kainin na natin yung mali, okay lang sa atin. Kahit makipag-compromise, okay lang sa atin. Takot tayong tumayo sa katotohanan dahil natatakot tayong baka isang araw ikaw din ang iwanan ng lahat. Ang totoong Kristiyano at mananampalataya with undying devotion, willing to die for his God.
Ibig sabihin, kaya mong i-let go at i-lose sa lahat ng bagay. It's okay lang. Ang pinakamahalagang matira sa huli, ikaw at ang Diyos mo. Amen? Pwede bang palapakan natin sandali ang Panginoon? Hindi naman mahalaga lang yung pinalakpakan ka ng tao at nanatili ka. Hindi naman mahalaga lang yung naririyang ka at okay ka. Ang tanong, tulog ka bang hipon na parang umaayon lang sa agos ng tubig? Hindi ho yan ang totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano with undying devotion, hindi kayang kainin ang anumang mali. At hindi magkikibit-balikat lang. Tatayo sa katotohanan kung kinakailangan. Magalit man ang lahat. Kaya sabi ng Mordecai, pwede naman eh. Kahit haligang ko, yapak ng paan yan eh. Maligtas lang ang aking kababayan dahil papatay ni Haman ang lahat ng Hudyo. Pwede naman. Kaya lang, at stake ang glory, honor of my God. Hindi ko pwedeng gawin. At stake ang karangalan ng aking Diyos. Ano ibig pa sabihin ni Mordecai? No bowing before an Amalekite. Why? Alam ni Mordecai who is Aman. Deuteronomy 25:17-19 NIV translation. Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt, when you were weary and worn out. They met you on your journey and attacked all who were lagging behind. They had no fear of God. When the Lord your God gives you rest from all the enemies around you in the land He is giving you to possess as an inheritance, you shall blot out the name of Amalek from under heaven. Do not forget. In the first place, ito ang command. Alam ni Mordecai kung saan ang galing si Haman. Na si Haman ay galing po kay Agag, na nakalaban ng mga Israel sa panahon ni Joshua sa Exodus chapter 17. Yung battle ng Amalesita at ni Joshua habang nagtaas ang kamay ni Moses. At nung pinahinto ang araw sa rurok ng kalangitan. Mga magulang at mga kapatid, my beloved brothers and sisters, kapag alam mo na ang mapaparangalan ay hindi na ang Diyos mo, kaya mong i-let loose, i-let go ang lahat ng bagay sa buhay mo kung kinakailangan. Ang mahalaga, tumayo ka kung ano dapat mong tayuan. Amen? Kahit nga lahat ng pintuan ng impyerno magbukas at umahon ang lahat ng demonyo at maging kalaban mo, it's okay lang. Why? Ang mga tunay na anak ng Diyos hindi marunong magbow sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. Amen? Hindi tayo marunong sumuko eh. Hindi rin tayo marunong, hindi rin tayo marunong na umayaw sa lahat ng laban. Lalaban ho tayo kung kinakailangan, wala akong problema. Kahit anong sitwasyon. Kasi ang Diyos na nakataya. Ang akin hong prayer at panalangin sa JIL Bulacan, sa lahat ng dumadalo sa lugar po na ito, dapat alam natin kung gaano kalalim ang debosyon natin sa Lord. Dapat malino sa atin kung kanino tayo dapat matapat. Dapat malino sa atin kung sino dapat ang sinusunod ho natin. At kahit kailanman hindi tayo marunong sumuko sa gawa ng kaaway. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Kaya ho lagi natin sinasabi, ang lagi ho nating panalangin sa Diyos, kahit kailanman hindi naman ho tayo marunong na sumuko sa lahat ng laban. Ano sabi ng isang awit? We do not bow our knees to the prince of the air, for we know the truth has set us free. Tayo ho ba ay sumusuko sa laban ng kaaway? Andyan pa ho ba tayo? Tayo ho ba ay pag nagigipit na, igigibuhin na ho ang lahat ng ating sandata at sasabihin natin, sige na, suko na po kami Lord kasi nakataya po dito ang kinabukasan ko eh. Parang sa trabaho lang din yan, di ba? Pag mali na, hindi mo na kayang tingnan, kahit malaki income mo, alis ka eh. Tama ho ba ako? Yun ang Kristiyano eh. Hindi mo kayang manatili sa isang lugar na alam mong may mali. Andyan pa ho ba tayo? Kaya kung meron hong tunay na mga matatapang with undying devotion,
Yung mga Kristiyano nakatayo sa katotohanan. Amen? Pero pag wala ka sa truth, mahina ang loob mo. Hindi ka tatayo. Kasi alam mo na, wala ka sa katotohanan. Andyan pa ba tayo? We do not bow our knee to the Prince of the air. For we know the truth has set us free. And under our feet He will shortly be crushed. And having done all, we'll stand in victory, making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory, making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Ang mga totoong Kristiyano tatayo at tatayo sa katotohanan lamang. Kahit lahat ng pintuan ng impyerno magbukas, hindi ka matatakot. Kasi alam mo kung saan ka nakatayo. At hindi ang demonyo magdadala ng laban sa atin. Tayo ho ang magdadala ng laban into the enemy's territories. Amen? Titinagin natin ang lahat ng gawa't plano ng kaaway dahil ang mga tunay na may undying devotion, hindi kayang takutin ng anumang bagay na meron ng mundong ito. Ni takutin mang kuhanit ang lahat ng meron ka. It's okay. Kasi nakatayo ka sa tama. Tama si Mordecai. We do not bow our knee to the Prince of the air. For we know the truth has set us free. Shortly be crushed, and having done all, will stand in victory, making war in the heavenlies. Come on, church, stand on your feet, standing firm in Jesus, making war in the heavenlies, making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of Christ. Making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of God. We do not bow our knee. We do not bow our knee to the Prince of the air. For we know the truth. For we know the truth has set us free. And under our feet, He will shortly be crushed. And having done all, will stand in victory. Victory, making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Our hearts are set apart. Our hearts are set apart for the courts of the Lord. For we will not be bought or sold. By His Spirit in us, by His Spirit in us, we will overcome. Pulling down every stronghold, pulling down every stronghold, making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory.
exalt itself against the knowledge of making war in the heavenlies, making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge. We do not bow our knee. We do not bow our knee to the prince of the air. For we know the truth has set us free. Set us free. Surely be crushed. Church, listen. Sa taon ito ng 2024, dapat kahit ang demonyo ay hindi ngingiti dahil lumulugmok ang buhay pananampalataya mo. That is a big no, amen. It's high time for us na patunayan po natin na mas makapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kaysa sa kapangyarihan ng demonyo sa sanglibutan. Greater is He who is in us than he that is in the world. Amen? Greater is He who is in us than he that is in the world. Shakaya yabararabarabakandara. Sakaya Sakaya yabararabarabakandara. Let us wage war in the heavens. Let us wage war against the devil and his cohorts and his works, his plans, his wills. Oh, Shakaya yabarabakandara kaya barabakandara. Shakaya yabarabakandara kaya barabakandara kaya. Ang mga tunay na may undying devotion, hindi kayang tinagi ng lahat ng palaso ng demonyo. Church, we are redeemed by the blood of the Lamb. We are purchased by the blood of the Lamb. The devil and his cohorts has no power in us. He has no hold in us. They have no hold in us. They have no hold in us. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. And any works, any plans, any wiles of the devil inside the JIL church, inside the leadership, we pull them down. We pull them down. We pull them down. We pull them down. Oh, Shakaya Kaya Barabakandara Kaya Barabakanda. Matthew 18 verse 18, Matthew 16, 18 and 19. Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. Father God, as we stand before you, standing for what is right, standing upon your words, standing upon you, standing with you, not only standing beside you. Shakarakaya Barabakandrakaya. Shakarakaya Barabakandrakaya. Let the spirit and the boldness of the Lion of Judah arise in our midst. Arise in our spirit this morning. Let the spirit and the boldness of the Lion of Judah arise in the spirit of your people, O God. Arise in the spirit of your people, O God. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya Baraba. Since we are not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against rulers, against powers in high places, against rulers in the dark places. Since we are not wrestle against flesh and blood, Father God, this morning, as you wash us by your blood, as you cover us with your blood, as you cover us, Lord, with the precious blood of our Lord Jesus Christ, we declare and we declare that Satan is a defeated foe. We dismantle all the works and plans of the enemy directed unto us, directed unto your people, O God. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. We do not bow our knees to the Prince of the air, for we know the truth has set us free.
Oh, shakarakaya barabaka. And under our feet He will shortly be crushed, pulling down every strongholds, making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory, making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of Christ. We do not bow our knees to the prince of the air. Listen, Satan. Listen to God's people. Shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Let the Spirit and the boldness of the Lion of Judah arise in our midst, O God. Let it flow like a river, O God. Let the Spirit of a mighty warrior, O God, flow in this place, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. For we are more than conquerors. For we are more than conquerors, O God. And no one can separate us, Lord, from your love. Not even the works of the enemy, O God. Shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Church, let your voice be heard. We do not bow our knee to the Prince of the air. For we know the truth has set us free. Shakarakaya barabakandarakaya. And under our feet He will shortly be crushed. And having done standing victory, making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory, making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of Christ. Making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge. Father God, this morning I decree and I declare, O God, that all the benefits and the blessings of the cross of Calvary, O God, is now being released, Lord, upon your people, O God, in the name of Jesus. Oh, we claim it, we believe it, we receive it, O God. And Lord, we decree and we declare also, God, that the works, the plans, the wiles of the enemy, O God, ngayong oras na ito, Diyos, ay wasak at bagsak na sa buhay ng iyong mga anak. Maging, Panginoon, sa loob ng JIL Church, maging sa loob ng JIL leadership, no works, no plans of the enemy can ever prevail against your people, O God. We decree that Satan is a defeated foe. We dismantle, we destroy all the works and plans of the enemy in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, as we declare your victory over our lives, O God, as we decree and we declare the victory of heaven over the works of the plan and the plans of the enemy, O God, over the enemy, over the gates of hell, O God. Father God, we invoke the blood of Jesus to cover us and to cover our loved ones with the most precious blood of our Lord Jesus Christ. Declaring, oh God, declaring and dismantling, oh Lord, the works, the plans, the wiles of the enemy, oh God, directed unto your people in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, be sealed by faith. Be sealed by the power of the blood of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Mas malakas ang palakpak sa Diyos sa buhay. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Yes, O Jesus. Shakarararabarabakande.
making war